Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, minamahal na mga taga-subaybay. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ray Rada po, ang bagong, pastor na itinalaga ng Mindoro Island Mission dito po sa San Roque Church at, San Jose Adventist Academy Church. Isang magandang umaga po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ray Rada, nagbabati sa inyo ng, magandang umaga po sa inyong lahat. At lalo higit, unang-una na nais ko pong batiin, Sir Pam, thank you so much po sa opportunity na makapaglingkod po sa oras na ito at maging kabahagi ng napakagandang programang ito na atin pong ginagampanan, ang Hope and Calvary. Ganun po sa lahat ng teachers ng board. Yan, lahat ng mga members ng board po dito sa San Roque Church at sa lahat ng teachers din sa Isjaa Church at ganoon din po sa lahat ng mga church members. Nais ko rin pong batiin ang aking pong mga ang aking family sa Gutad, Kalintaan na aking po pong naiwanan. Bago po tayo manalangin, nais ko pong tayo muna ay makinig ng isang magandang diwa ng awit. Someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing. But oh, the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall. I cannot tell how soon 'twill be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday when fades the golden sun beneath the rosy tinted west, my blessed Lord will say, well done, and I will enter into rest. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story
Okay, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Tayo po ay sandaling tumungo para po sa ating panalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, isang kagalakan po na unahin namin po kayo, mag-itan ng paglapit sa inyong pangharapan, mag-itan ng pag-aaral ng inyong mga salita at sa mensaheng aming tatanggapin, muli po ay maging pagpapala at maging makapangyarihan ito sa aming mga buhay sa lahat ng mga kapakinig, mga kapanood. Pagpalain po kami at may patuloy na magkaroon maayos na internet connection at daloy ng kuryente upang hanggang sa matapos ay maging maayos ang aming pong paglilingkod na ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po. So sa umagang ito ay nais ko pong bigyan ng pagkakataon na ating pong pag-aralan ang bawat isa, ang paksa na ating pong tatalakayin at ang bawat isa ay pwede pong magbigay ng inyong pong mga pre-request, ganoon din yung comments. So ngayon po sir ay nakaka-excite ang first time kong live po dito sa Hope at Calvary. So good morning po sir, ganoon din po kay Ma'am Herminia Halog de la Rosa. Good morning po. Ganoon din kay Ma'am Imelda Tañedo, Olive Tree at Lita Lirag o from Lipa City. Layo po ang ating tagapakinig. Okay, nais ko rin pong batiin ang aking family po diyan sa Amalaya, Bansod, Oriental Mindoro at ang aking iba pong mga kapatid na aking sinenda ng ating pong live ngayon. Naway makapakinig po sila at ang lahat ng mga church members dito sa ating distrito, Sumondin at Isja at San Roque Church, ganun po sa aking pinanggalingang distrito, ang Kalintaan District. Good morning din po, Ma'am, ayan, OG. Yan. So, ngayong umaga po ay tayo po ay tatalakay ng isang paksa na kung saan po ay napakaganda ng paksang ito na hango mula sa aklat ni Mrs. White na Reflecting Christ. At ito po ay pinamagatang Christ is the Truth. Ngayon po ay January 22. Mabilis lamang po ang panahon at matatapos agad ang January. So ngayong umagang ito, talakayin po natin ito na maging pagpapala po ito sa atin at tayo po ay mabago at lalo po magkaroon ng malapit na relasyon sa ating Panginoon, lalo maging karapat-dapat sa kanyang mga paglilingkod na ating pong gagawin sa araw-araw, minamahal ng mga taga-subaybay, mga kapatid. Ngayon pong umaga, ating pong tataka itong paksang ito, chapter 20, sa devotion ngayong umaga, January 22, Christ is the Truth. Ang ating key text ay matatagpuan sa John 14, verse 6, nang sabi po ay, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Sa Tagalog translation, sinabi ng ating Panginoon Jesus, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Marami pong mga pananampalataya, marami pong mga tao na kapag nananalangin, ay may iba-iba silang kaparaanan. Po, may iba-iba silang dinadalanginan na inaakala nila, iniisip nila sa kanilang pananampalataya, ito ang magdadala sa kanilang panalangin patungo sa ating Diyos. Subalit, maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Isa-isahin po natin ang key text po natin ito. Sinabi niya, ako ang daan. Kapag pupunta ka sa isang opisina, especially, bigyan natin halimbawa ang pagpunta sa Malacanang, kung nais mong makausap, makita ang presidente ng Pilipinas at naroon siya sa oras na iyon, nag-opisina sa Malacanang, hindi ka pwedeng diretso sa kanya. Merong mga protocols, meron kang mga dadaanan, merong mag-guide sa iyo. Hindi pwedeng diretso ka. Sa atin pong
paglapit sa Panginoon. Ang atin pong paglapit sa Panginoon sa magitan ng panalangin ay hindi direkta sa Ama. Ano po? Although dumadalangin tayo, subalit kung mapapansin natin pag tayo ay nananalangin tayo sa Diyos, pero sa bandang huli ay ating sinasabi, ang lahat ng ito ay akin pong idinadalangin tinanggap na sa pangalan po ni Jesus. So, ganun po. Kung ating babalikan po ang sanctuary doctrine sa panahon ng mga Israelites, yung pong insenso ay yung sinusunog na insenso at kamangian doon sa sanctuary, yung pong usok na yun ay pumapainlalang. Yun po ay simbolo ng panalangin ng priest, ng high priest, ay pumapainlalang patungo sa ating pong Panginoon. At ang high priest ay kumakatawan sa ating pong Panginoong Jesus sa panahon ng Ama Israelite ay sumasamba pa na may sanctuary. Kaya po, excuse me po, yung pong sinasabi dito, I am the way. Ang Diyos po ang ating pong tagapamagitan o si Kristo po ang ating tagapamagitan sa Ama. Si Kristo po ang ating advocate. Siya po ang ating kinatawan. Kaya po sinabi niya dito, I am the way, the truth. Unawain po natin doon sila sabing the truth. Pag tayo kung ayun niyo pong napapansin, tayo po ay nanalangin na tayo sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pag sinabi pong katotohanan, walang ibang katotohanan, walang ibang panggagalingan ng basihan ng katotohanan, kundi ang banal na kasulatan. Pag binabanggit natin, tayo ay nagbabahagi ng everlasting gospel. Walang iba, unawaan natin na ito na ang gospel ay nanggagaling sa salita ng Diyos. But the gospel itself ay ang ating pong Panginoon. At ang katotohanan na ating pong ibinabahagi ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus din. And the life na sinasabi dito. Yung buhay po natin ay pinaniwalaan po natin na galing sa Diyos at ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay katiwala lamang ng buhay na ating pong tinataglay sa mga oras na ito. Kaya tayo po bilang mabuting katiwala ng buhay po na ito ay maingatan po natin sa pamamagitan ng lahat ng ating kinakain, lahat ng ating pong iniinom, lahat ng ating ginagawa ng sa ganun ang buhay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin ay maging mahaba at magamit pa sa paglilingkod. May sinasabi sa Sir Gideon na sa aming mga pastor na hindi mo kayang tapusin ang gawain ang tatapos sa iyo pag sobra-sobra ang iyong pong o hindi balanse ang iyong buhay. Nang aking mapag-aralan yung paksa na about sa recreation, ay dapat ay balanse ang ating pong buhay. May time for recreation, may time for meditation, may time for work. Pagkat ang sabi po doon ay kung tayo ay sobra sa ministry, imbalance na, magkakasakit, wala naman po tayo daw pong reward na natatanggapin din sa Panginoon kung naabuso natin ang ating pong sarili sa magitan ng hindi balanseng paraan ng pamumuhay at paglilingkod. Bago tayo magpatuloy, nais ko pong batiin Brother Andoy Mariano. Sabi niya, good morning to all. And Sister Eleanor Dilian Villanueva, Sister Lita Masangkay, Brother RJ Evangelio Rodriguez, good morning po sa inyo. Tayo po ay magpatuloy. Ang sabi po dito sa ating book na pinag-aralan sa ating devotional, Reflecting Christ, chapter 22. Christ is the truth. His words are truth, and they have a deeper significance than appears on the surface. All the sayings of Christ have a value beyond their unpretending appearance. Maliwanag po ang sabi po ay Christ is the truth. Si Jesus ang katotohanan. Ang kanyang mga salita po ay katotohanan. Kaya po yung atin pong mga mababasa sa banal na kasulatan, ito po ang katotohanan, minamahal na mga taga-subaybay. Nais ko pong magbigay ng isang halimbawa po sa inyo. Ako po ay nakaranas na nung kami po ay nakatira po sa Lucena, ay nautusan po ako ni Mrs. na bumili ng malagkit sapagkat paborito ng aming mga anak ang champurado. Kasama ko yung aming panganay na anak.
pumunta kami sa palengke, bumili kami sa isang mag-asawang matanda ng around 1/2 or 1/4 na kilo ng malagkit. Subalit yung aming nabilhan ay malapit doon sa entrance ng palengke ng Lucena at nakita ko yung timbangan ng bayan. Ang ginawa ko po ay sabi ko, "Matingnan nga kung tama o sakto yung timbang ng ibinigay sa akin." Akin pong tinimbang at may nagbabantay po doon na tauhan ng munisipyo, in charge sa pagbantay sa timbangan ng bayan. Ang maganda po sa timbangan ng bayan, yan po ay calibrated. Eksakto talaga yan, walang labis, walang kulang. Tinimbang ko at nakatingin siya. Nang timbangin ko po, ilagay ko yung aking binili ay sabi nung lalaking in charge po doon na magbantay ay, "Kulang po sir ng 2 guhit ang inyong binili." Sabi ko, "Oo nga po." Ang ginawa ko po ay bumalik kami ng aking anak doon sa tindahan at ang sabi ko doon sa mag-asawang nagbenta sa akin ay sabi ko, "Nanay, tay, ako po ay bumili sa inyo itong malagkit at tinimbang ko sa timbangan ng bayan. Ay bakit naman po kulang ng 2 guhit? Tama naman po yung aking ibinigay sa inyo na bayad. Ay bakit po kulang naman ang inyong ibinigay sa akin na timbang?" Sila po ay hindi nakaimik at ang ginawa po ay dinagdagan, ininsakto. So, makikita po natin dito maraming mga tao po ang hindi po tapat. Marami din pong mga tao na nagsasabi na sila ang nasa katotohanan. Marami pong nagsasabi, inaangkin na silang tunay na iglesia. Subalit ang mahirap po nito ay, ano nga ba talaga? Ano nga ba talaga ang totoo? Ano nga ba talaga ang tunay na iglesia? Ano nga ba talaga ang tamang, ah, pagkukunan o source ng katotohanan? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga salita sa banal na kasulatan. Ito po ang Bible ang basihan ng totoo at hindi. Ang daming mga nagsasabi, nagtuturo ng sari-sari nilang doktrina. Subalit, ang basihan lamang po natin ay ang banal na kasulatan. Sa atin po sa Seventh-day Adventist, bagamat tayo po ay may propeta, pag pinag-aralan po natin ang kahit i-download po ninyo yung 28 Fundamental Beliefs ng Seventh-day Adventist, pag binasa niyo po yan, wala kayong mababasa na galing sa iba't ibang resources. Lahat po ay base yung mga doktrina po natin sa banal na kasulatan. Kaya po, tayo po ay ang foundation ng ating pong pananampalataya ay nakasalig, ang sandigan, ang pundasyon ay ang banal na kasulatan. At ang sabi pa nga, "And they have a deeper significance than appears on the surface." Pag pinag-aralan natin deeper ang banal na kasulatan, makikita po natin yung treasure po, yung pong mensahe ng ating Panginoon. Naalala ko nung ako po ay college pa, ang sabi po ng aking professor, si Dr. Mylene Asombrado, tandang-tanda ko pa. Sabi niya, "Kung magbabasa ka ng Bible at hindi mo masyadong naunawaan, basahin mo ng 10 times or more at maunawaan mo." Pag akin pong binabasa at paulit-ulit, kahit yung ating pong lesson, kahit yung ating lesson na quarterly, pag hindi ko po maunawaan iyan, babasahin ko ulit, makikita mo tuwing babasahin mo ay nagkakaroon ka ng lalo pong pagkaunawa tungkol sa atin pong binabasa. Good morning po, Ate Margie Marquez. Okay? And RJ Evangelio Rodriguez. Good morning po sa inyo. Okay? Kaya po dito may unawaan natin na pag atin pong binasa, pinag-aralang mabuti, hiniling sa banal na Espiritu na atin pong maunawaan ang kanyang salita, maunawaan po natin. Kaya ang sabi, all the sayings of Christ have a value beyond their unpretending appearance. Bawat salita ng ating Panginoon po ay mayroon pong kahulugan at mahalagang mensahe po sa atin. Ano pa? Sabi po, human theories and speculations will never lead to an understanding of God's Word. But it is this explanation that have brought in false theories and heresies. So marami pong mga theories ang tao, mga speculations. Pero pag yun po ang ating pagbabasihan, ay maliligaw po tayo ng landas. Halimbawa mga theories, may mga conspiracy theories. Meron tayong may evolution theory.
Kapag ang pinagbasihan natin na iyon, maliligaw po tayo. Sa atin po ay ang creation theory. Ang basehan natin ay ang banal na kasulatan. Pag ito po ang ating pagbabasihan, tama po ang ating magiging pag-anawa. Subalit kung mga turo ng tao na ating nakakausap o isang relihiyon at wala sa banal na kasulatan at hindi tama ang pagkapaliwanag, magkaminsan po Bible nga po ang ginagamit, pero sa pag-aaral sa theology may tinatawag na eisegesis at exegesis. Magkaminsan po pag sinabing eisegesis po ay sila ang nag-i-interpret ng at nagbibigay ng meaning doon sa banal na kasulatan. Ang tama po ay exegesis, let the Bible be its own interpreter. Pag pinag-aralan mo, galing doon sa Bible mo makukuha ang mensahe, hindi yung ikaw ang nagbibigay ng kahulugan, sarili mo, doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. So, pagka ganun po, ay magkakamali po tayo pag sa ating sariling pagkaunawa. Kaya marami pong nag-aaral ng banal na kasulatan na sa sobrang talino ay sila ang nagbigay ng sariling interpretasyon, kaya wala na po sa pananampalataya. Ang iba po ay nagtayo na nga po ng sarili nilang pananampalataya at iba na ang doktrina. So may mga ganun pong pagkakataon. Kaya ang sabi diyan ay, but it is this explanation that have brought in false theories and heresies. Kaya po, may isa pong pastor na nag-speaker pa namin sa isang gatherings, fellowship doon po, o seminar ng mga elders doon po sa Pampanga noon. Siya po ay evangelist, talino, kaya niyang i-recite ang isang buong Biblia. English pa po yon. Matalino siya, magaling magsalita. Pero makamalay po ako ay nabalitaan ko na lamang na nagtayo na siya ng sarili niyang church at kung sa atin ay walang drums, walang cymbals, sa church niyang itinayo ay mayroon na. Yan po ang mahirap po noon. Sa sobrang talino, nagkaroon siya ng kaisipan na magtayo ng sarili niyang relihiyon. Ang sabi po sa Upward Look, sulat mismo to page 193, it is the truth, we all need the truth that works by love and purifies the soul. Ito pong napakaganda. No po? Pag binasa natin ang banal na kasulatan, pinag-aralan natin ang tungkol sa ating Panginoon Hesus, ay nagkakaroon tayo ng lubos na pagkaunawa. At ang sabi, ang kinakailangan natin ay yung katotohanan na gumagawa, nagdudulot sa atin ng pag-ibig, nag-develop sa atin na unawain, mahalin ang ating kapwa, at linisin po ang ating mga kaluluwa. Ibig sabihin po, ang ating pong puso at isipan ay magkaroon ng malinis po na kaisipan at damdamin. So ngayon po, kung ating papansinin, ay ang ating pong pinag-aaralan ay napakaganda na kung saan po ay ating makikita na pagdating sa banal na kasulatan, ang makukuha po natin ay ang mga aral o mensahe mula sa ating pong Panginoon. At pag ating pong pag-aaral lang mabuti, ang mensahe na ating pong pinag-aaralan, ay makikita natin yung hatid na mensahe. So magitan ng ating pag-aaral ng banal na kasulatan, so magitan ng ating pong pagbabasa ng banal na kasulatan, makikita po natin kung ano ba ang kalooban ng Panginoon sa atin. Nung ako po ay nag-aaral pa, ako po ay napayuhan at na-encourage po sa mga tao pong binasa ang Biblia ng maraming beses. Ang aking pong professor dati, si Pastor Moises de Ocampo, sabi niya, ang kanyang patotoo, 24 times niya nang binasa ang Bible, different versions. Sa ating po mga taga-subaybay, meron po ba sa inyo na labasan na po ninyo ang Bible mula Genesis to Revelation? Siya ay binasa niya ang Bible po ng 24 times, different versions. Ngayon, may bago tayong ang Biblia Pinoy versions. Mayroong New International Versions, may King James Version, different versions. Siya ay binasa niya ang Bible ng 24 times. At patuloy niya po itong binabasa. Hindi ko alam kung pang ilang beses na ngayon. May iba na
200 times nang binasa ang Bible. Napaka ganda ng kanila pong mga naging karanasan. So ako po ay nagbasa mula sa Genesis hanggang pong Book of Psalms. At napayuhan po ako na kung magbabasa tayo ng Bible ay unahin po ang gospel, ang gospel books. Ay kaya po ako tumalon sa New Testament at ang binasa ko naman po ay ang Matthew, Mark, Luke, and John. Bakit po mas maganda? Sa inyo po, kung hindi pa kayo nakakapagsimula na basahin ang banal na kasulatan, I suggest at nakita ko po yung maganda. Pag inuna po natin ang gospel, yung first 4 books of the New Testament, yun po ay puro tungkol sa story ni Jesus. Yun po. Tungkol sa buhay niya. Tungkol sa kanyang mga parables. Very interesting po, minamahal ng mga kapatid. Pag binasa po natin iyon, mapapansin natin yung nasa Matthew, nasa Luke, nasa ibang aklat. Pero yun po ay ang paliwanag ng aming mga professor. Different authors, pero ang pinabanggit ay the same story, pero may pagkakatulad, may pagkakaiba. Yun po ang ibig sabihin ay dahil sila ay parehong mga alagad ng ating Panginoon. Sila ay mga eyewitnesses ng ating pangkasaksi. Tiningnan nila yung story. Nagsulat sila sa ayon sa anggulo na kilala pong nakita. Yun po ang ibig sabihin bakit may parehong story pero minsan ay may pagkakaiba ng pagkasalaysay. So depende sa kanilang anggulo na nakita at nasaksihan. Kahit ang mga witnesses sa mga anumang event, pag nagkwento na ay iba-iba dahil may iba-iba ang anggulo ang kanila pong nakita. Good morning din po kay Sister Flor de Lisa Nacario, Sister Doris Ortega at Sister Mimona Incapas Musa. Good morning po sa inyo and God bless sa inyo pong pakikinig sa ating pong Kaya po, kung mababasa natin ang gospel books, makikita po natin iyon. At pag binalikan natin ang Old Testament, makikita po naman natin doon ang iba't ibang stories, pero ang isa sa makikita po natin ay yung mga prophecies sa Old Testament, ayun po ang naging fulfillment ng nasa New Testament. Pag binasa natin ang gospel books, ay doon po natin makikita na ang tungkol sa ating Panginoong Jesus na prophecy sa Old Testament exactly happened in the New Testament. Sabi nga po ay walang labis, walang kulang. Accurate po ang Bible. We can trust the Bible. Yung pong accuracy o veracity ng Bible ay atin pong pwedeng pagkatiwalaan, minamahal ng mga taga-subaybay. Wala po tayo dapat maging duda ng salita ng ating Panginoon na mabasa sa banal na kasulatan ay hindi po totoo. Exactly po ito, minamahal ng mga taga-subaybay. Ngayon po ay atin pong ipagpatuloy ang atin pong pag-aaralan po dito sa atin pong devotional reflecting Christ. Okay, may sinasabi po dito. Men have made desperate efforts to explain what they thought to be intricate scriptures, but too often their efforts have only darkened that which they tried to make clear. Bakit po kaya minsan yung kanila pong pagnanais na pag-aralan at interpret ang Bible ay lalo lamang pong lumalabo, lalo lamang pong namamali po sila. Kapag ganito po kasi ang mga taong ito ay nakadepende sila sa kanilang sariling pagkaunawa at hindi sa karunungan na kaloob ng banal na espiritu. Ang sabi pa, the priests and Pharisees thought they were doing great things as teachers by putting their own interpretation upon the word of God. But Christ said of them, "You know not the scriptures, neither the power of God." Ito po sinasabi ko po sa inyo kanina na eisegesis sa biblical interpretation. Sila po ang nagbibigay, katulad itong binabanggit po dito, ang mga Pharisees at ang mga priests, iniisip nila na alam nila ang banal na kasulatan. Po, sila ay teachers of the law. Pero ang problema nito,
sila ang naglalagay, sabi, by putting their own interpretation upon the word of God. Doon po galing yung sinasabing ICGC na system na method nila ng pag-unawa. Sila nagbibigay ng kanilang sariling interpretasyon. Iniisip nila na kaya naunawaan po nila ang banal na kasulatan. Ang problema po nito ay ang sabi ng Panginoon, ye know not the scriptures, neither the power of God. Hindi talaga sabi sa Mark 12 verse 24, hindi talaga nila naunawaan ang banal na kasulatan. Nag-aalaman lamang po sila. Kaya po hindi nila talaga naunawaan. He charged them with the guilt of teaching for doctrines the commandments of men. Chapter 7 verse 7. So though they were the teachers of the oracles of God, though they were supposed to understand His word, they were not doers of the word. Satan had blinded their eyes that they should not see its true import. Maliwanag po, minamahal ng mga. Bakit po hindi nila naunawaan? Bukod sa sila ay nakadepende sa kanilang sariling pagkaunawa, sila po ay binulag ni Satanas. Ang sabi, Satan had blinded their eyes that they should not see its true import. Kaya po minamahal ng mga kapatid, mga taga-subaybay, yung ibang mga taong nasa ibang relihiyon, ibang pananampalataya, alam natin na hindi po kaalinsunod sa banal na kasulatan ng turo, kundi sarili nilang pagkaunawa. Unawain po natin sila. Huwag tayo po huwag tayo magkaroon ng discrimination sa kanila o kaya ay, anong tawag doon? Yung pong, parang ayaw natin silang maging kasalamuha. Ayaw natin silang maging kaibigan dahil sila ay ibang pananampalataya. Maganda po unawain natin sila man ay anak din ng Diyos, subalit sila ay dadaya ni Satanas. Alam niyo po, gusto ko magbigay ng short experience. Nung una po ako ay aloof, ako po ay natatakot, nahiya na makipag-usap sa mga ibang pastor ng ibang reliyon. Ang iniisip ko po baka po ako ay debatihin. Subalit nung ako po ay na-assign sa NOM 2 o North Occidental Mindoro 2, northern part ng Sablayan at Bombayan ng Santa Cruz, ay naging member po ako ng Values Formation and Spiritual Development Program ng Sablayan. Sapagkat ito ay programa, initiative ni Governor Ed at saka ni Mayor Marquez na ating kapatid. Ang kasama ko po ay 50, actually more than 50 pastors from different religions. Dati ay 3 kami pastor, nalipat na yung 2, ako na lang natira na member. One time, nung ako po ay magpapaalam na at malilipat na ng Rizal at Calintan, yung huling pagdalo ko, nag-lecture muna ako about parliamentary procedure sa kanila itong kumakain na. Sabi ni si Pastor Greg pala, si Pastor Greg. Ang sabi niya ay, alam mo Pastor, nung makilala kita ay nagbago ang aking pananaw sa Adventist. Sabi ko ay praise the Lord po kung ganun po ang inyong pagkanaw. Bakit? Sabi ko, bakit naman po? Sabi niya ay, kasi yung una kong mga nakilala, ang gusto ay laging debate. Ay, nako, ay nalungkot ako. Yung pala ang iba niyang mga unang nakilala ng mga pastor ay, ang gusto ay laging debate. Subalit, kami ay, ang aking experience sa kanila ay masaya. Andun pong respeto na si Pastor Greg, tuwing ako ay darating, gusto niya ay sa akin lagi katabi. At binubuhat pa ako, hinahag ako ng mahigpit. Yun po ay pastor ng ibang pananampalataya. Hindi pala naman sila masama. Hindi naman pa sila dapat katakutan. Sila po ay dapat natin pong igalang. Nagiging magkasama kami sa gawain, magkakaiba ng relihiyon. Wala kaming debate na pinag-usapan. So, maganda na mahalin natin po sila, bagamat iba ang kanila pong, ang sabi naman sa mayroon siyang mga tupa sa ibang kulungan. Let's wait for the right time na sila po ay maging kasama. Marami po ako napapanood ng mga sa resulta ng evangelism ng AWR, Pastor Gideon.
nung karoon ng AWR evangelism sa Papua New Guinea, ay yung isang church na-baptize ang mga member. Yung pastor ay hindi pa. Pero bandang huli po, nag-decide na rin yung pastor ng sektang iyon na magpa-baptize kasi wala na siyang member. At yung church nila, ang ginawa po ay i-donate na nila sa Adventist at pinalitan na yung pangalan. Ibang relihiyon dati, iba yung nakalagay na pangalan. Ay dahil na-baptize yung members pati ang pastor, ay kanila pong pinalitan na ang pangalan. Naging Seventh-day Adventist Church na. Amen po. Kaya po wala pong imposible naman sa Panginoon. Ang mga taong yan na tinakasalamuha ay nasa ibang pananampalataya. Wala imposible sa Diyos. The time will come, sila po ay makakaunawa. Nais natin basahin ang comment ni Sister Lita Lirag. If deeply rooted in the Word of God by reading it, life will be happy. Anything negative like poverty, sickness, and others will not affect us because everything in the Bible is truth. We just come to Him because God is the truth, the way, and the life. Why worry as is toward God? Use our time to help others know of the love of God because He knew He's the way, the truth, and the life for a happy life. At tama po. Thank you po sa inyong comment. Good morning po, Ma'am Lady Orsua. Good morning po. Ayan. So, bago tayo magpatuloy, ay tayo po ay makakarinig muna ng isang magandang diwa ng awit.
Amen. Kung sa araw-araw po si Jesus ang ating gabay, ay hindi po tayo maliligaw sa landas ng buhay. Isang napakagandang diwa ng awit. Tayo po ay magpapatuloy, minamahal ng mga kapatid. Ang sabi po dito, this is the work of many in our day. Many churches are guilty of this sin. There is danger, great danger, that the supposed wise men of today will repeat the experience of the Jewish teachers. They falsely interpret the divine oracles, and souls are brought into perplexity, enshrouded in darkness because of their misconception of divine truth. Kaya po laki ng panagbutan ng mga tagapagturo ng banal na kasulatan. Na kapag ginagamit natin ang banal na kasulatan, subalit mali ang ating pong pagkaturo, dahil mali ang ating pagkaunawa, tayo po ay may malaking pananagutan sa ating pong Panginoon. Tayo po ay haharap sa hukuman ng Panginoon at tayo po ay mananagot sa Kanya kung paano tayo magturo, kung paano tayo nag-akay ng mga tao na sa maling pagkaunawa. Ito po ay ating malaking magiging pananagutan sa Panginoon. At ang sabi pa ay, the scriptures need not be read by the dim light of tradition or human speculation. As well might we try to give light to the sun with a torch as to explain the scriptures by human tradition or imagination. God's holy word needs not the torchlight glimmer of earth to make its glories distinguishable. It is light in itself, the glory of God revealed, and beside it, every light is dim. Christ Oblique Lessons, pages 110 and 111. So marami pong mga tao ang nagbabasa ng banal na kasulatan, subalit sabi ito ay na, anong tawag dito? Sila po ay nakukuberan ng kanilang tradisyon, ng kanilang mga sarili pong pagkaunawa. Sinasabi dito, tradition or human speculations. Kaya po mahirap na masyado tayong nakadepende sa ating sarili, kundi dapat ay nakadepende sa Panginoon at sa karunungang kaloob ng banal na Espiritu. So mahirap po ito na katulad ng araw at buwan, ang buwan po ay walang sariling source of light. Ang buwan ay kumukuha ng liwanag mula sa sun. Kaya po tayo, wala po tayong ibang source ng liwanag kundi ang Panginoon, ang Diyos na ating pong sinasamba at pinaglilingkuran. Kaya po dito makikita po natin na kapag tayo po ay nakatipid sa Panginoon, katulad ng mga electronic equipment, like ito, nasa harapan ko po ay electric fan. Pag walang kuryente, pag hindi nakasasak sa kuryente, wala din po itong magiging pakinabang, hindi mo magagamit. Kaya po tayo ay nagiging pagpapala tayo sa iba kapag tayo po ay naka-connect sa ating Panginoon, kapag tayo po ay nakatepende sa ating Panginoon at tayo po ay guided by the Holy Spirit, nagiging pagpapala po tayo sa ating pong kapwa. Ayan, nais pong batiin, Sister Bernadette Pamilaran, Carpintero. Ayan, ate, good morning po. I miss you po. Kumusta po sa inyong family? Good morning, Pastor. Sabi niya, nakasabay po kami sa programa. Good morning po at kumusta sa lahat ng mga kapatid dyan po sa Iglesia ng Burot o ng Salvasyon. Ganun din po, good morning kay Sister Marie Ruelda Palugme. Ayan. Good morning po sa inyo at salamat sa inyo pong pagsubaybay. Tayo po ay magpatuloy. Okay. Ayan. Thank you po, Sister Marie. So makikita po natin dito na ang sabi pa dito ay God's holy word needs not the torchlight glimmer of earth to make its glories distinguishable. Dati, nung kami po ay high school, elementary, dyan po sa Bansod, mula sa aming bahay, papunta sa Malaya Church, dadaan kami sa Nyugan, tatawid ng ilog. Ang aming gamit po ay torch. Walang flashlight. Mahirap lang po kasi ang buhay noon.
dadaan kami sa nyugan, sagingan, ang amin pong ilaw ay hindi flashlight. Yung po bang palapa ng niyog, yung dulo, yung dulo ng palapa niyog na tuyo, tatalian namin iyon, tapos yun ang sisindihan. Dapat marami kasi bago ka makarating dun sa church ay ubos na iyon. At sa gitna ng madilim na gabi, yun po ang aming ilaw papunta sa church. Ang problema 'pag pabalik 'pag wala na pong ilaw. Oh. So, mahirap po mga kapatid. Sa mundong ito ay, sinasabi nga nating mundong madilim. Ano po, mundong madilim. Marami pong mga, tawag nito, maraming pong mga bagay na nakakapag, palumbay sa tao, nakakapag, pa-stress sa tao. Marami pong mga bagay na nagdudulot ng pagkasakit sa tao. At marami pong mga taong puwede nating makausap na magbigay ng kalituhan po sa atin, ano po. Kaya po ang payo sa atin nang sa gano'n na hindi tayo, magulumihanan, maging dim yung ating pong pagkaunawa. Ang iba po kasing nangyayari ay dumadalo sa iba't ibang relihiyon, nakikinig, tinatanggap lahat ng mga relihiyong pumupunta sa kanila, pinag-aaralan, nakikinig. Ang problema po ay wala siyang personal na pagkaunawa ng sarili niya sa banal na kasulatan. Kaya ang nangyari po, lito po siya. Lito siya sa dami ng relihiyon. Gaano ba kadami ang relihiyon sa iba't ibang panig ng mundo? Ang sabi doon sa isa kong nabasa, nasa 40,000 ang relihiyon sa buong mundo. Ay may mga kolorum pa. Yung po may mga grupo ng pananampalataya na hindi po registered sa Security and Exchange Commission. So sa sobrang dami, pumunta ka kahit po sa ako po ay galing diyan sa northern part ng Sablayan Occidental Mindoro. Ang hawak kong churches noon ay 30, ang 18 po doon ay churches ng mga katutubo. Pag umakyat ka sa village sila, may village po na katulad sa village ng Kalamansian. Ang simbahan po doon ay nasa 5. Iba-ibang relihiyon kasama ng Adventist. Village po 'yan ng mga katutubo pero iba-iba po ang relihiyon. Yung ibang pastor doon ng ibang iglesia doon, ibang church ay kasama ko pa sa values formation. Mga katutubo may sarili silang pastor, nagte-train sila ng kanilang sariling pastor. Ang punto lamang po dito, walang problema na makinig po kayo sa ibang relihiyon. Minsan dumarating sila sa ating bahay, alangan naman pong itaboy po natin. Pero may danger po. Kung i-entertain natin sila, makikinig tayo sa kanila, subalit tayo mismo ay hindi na nagbabasa ng banal na kasulatan, tayo mismo ay hindi nakakaunawa ng ating sariling doktrina, ay pwede po tayong madaya, pwede po tayong ma-brainwash, pag hindi natin sariling alam. Minsan may pumunta po sa aming bahay, ako po ay high school noon, may pumunta po isang leader ng reliyon at ang hinarap ay ang tatay at nanay ko. Ay nang masabi po kami po ay nag-harvest ng munggo, balatong ang tawag sa iba. Ako'y umuwi at ako'y humarap sa kanila sapagkat ang tinuturo po nila wala na raw pong kautusan. Wala na raw pong kautusan. Ay di tinanong ko po. Sabi ko ay, wala na po palang kautusan sa inyo. Di sa inyo pong pananampalataya ay pwede nang pumatay. Hindi ika. Di sabi ko, sa inyo pong relihiyon ay pwede na pong mga lunya. Hindi ika. Lahat ng tanong ko ay hindi naman pala pwede. Hindi naman pwedeng gawin, hindi pwedeng pumatay, hindi pwedeng magnakaw, hindi pwedeng mga lunya. Tapos sasabihin nila, ituturo nila wala ng kautusan. Ay lokohan po yan pagka ganun. Kung papansinin po natin, ang mga batas sa ating pong bansa ay wala pong contradiction kundi base sa banal na kasulatan. Galing sa Ten Commandments. Tingnan niyo po ang mga batas sa Pilipinas.
Ano diyan sa 10 utos ang wala doon? Ang walang batas sa Pilipinas na hindi, nakaayon sa Ten Commandments. Oo. Kaya po makikita po natin dito, ito pong mga taong ito na nagtuturo ng kanilang sariling pagkaunawa ay nagkakaroon ng anong sabi, dim na, aral po. Kaya po mas mabuti pag-aralan po nating mabuti ang ating pong banal na kasulatan. Ang ganda sa amin pong bahay ay may bookshelf at naroon po ang iba't ibang Bible versions. May iba't ibang Bible. Ang gusto at ang napansin ko ngayon, ang paboritong gamitin ng aking mga kamanggagawang pastor ay ang Biblia Pinoy version. Kahit si Mrs. nung si Ma'am Emily na kanyang ginamit po ay may mga Bible verses na mas naunawaan niya doon sa bagong version. Minsan pag ako nagba-Bible study, ay kung anong relihiyon nung taong iyon at may ganong version ng Bible, yung ganong Bible version ang akin pong ginagamit. And then gagamit ako ng ibang Bible version, ay naunawaan niya. Kasi halimbawa, topic po ay Sabat. Pag nagbibigay ako ng Bible study, ang Biblia, Magandang Balita Biblia, ang ginamit na salita doon ay pamamahinga. Ay kahit anong araw pwede kang mamahinga. Pero pag ginamitan mo ng King James Version na di ba pang Bible version, yung sinasabing pong pamahinga ay Sabat po talaga yun. Kahit po sa ano tayo sa Bicolano na Bible, ang ginamit po ay Sabado. Salitang Sabado ay salitang Kastila. Kaya ang maganda po pag gumagamit tayo, nagbabasa tayo ng Bible at gumagamit tayo ng iba't ibang Bible versions, doon natin hinahanap ang katotohanan. The more na pag binasa natin ang iba't ibang Bible versions, the more na naunawaan natin kasi may mga Tagalog na malalim naman. Minsan yung English words ay mahirap natin maunawaan. Hindi natin alam yung meaning noon. Hindi natin kaya interpret. Pero pag gumamit tayo ng iba't ibang Bible versions, very clear sa atin. Ano po, lalo na yung Bible versions. Ngayon, marami po ang mga, kahit sa kasal po ay ginagamit ng mga pastor sa pagkakasal. Ang Biblia Pinoy version, may isang pong ikinasal kami ni Pastor Jeb, na ang Bible po na ginamit niya ay Pinoy version, at yung pong groom, pagkalipas ng ilang linggo at ako naman ay ninong, ay nag-request siya ng Bible. Sabi niya bibili, pero ang ginawa ko, iniregalo ko yung Bible na Pinoy version, at yun po idala niya pag-alis niya sapagkat siya ay seaman. So mas mabuti po, mas magiging maliwanag po sa atin ang banal na kasulatan, mas maunawaan natin kung anong kalooban ng Panginoon kung ating pinag-aralan ng deeper, pinaglaalanan talaga natin ng panahon ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. Kaya ang sabi po dito, tayo malapit ang matapos, it is light in itself, the glory of God revealed, and beside it, every other light is dim. Napakaliwanag po nito. Kung kilala natin ang Panginoon, kung tayo ay higit na nakakaunawa sa Kanya, dapat po ay ang Bible po ang tinatawag nating greater light. Ang sulat ni Mrs. White ang lesser light. Ang problema nito sa ating ibang mga kapatid, ang nangibabaw at kanilang basehan ang doktrina ay ang sulat ni Mrs. White at hindi ang banal na kasulatan. Kaya po nagkakamali po sila ng interpretation. At pag mali po ang pagkaunawa, mali ang interpretation, mali din po ang uri ng pamumuhay. Kaya po atin pong binabalik-balikan ang banal na kasulatan at binibigyang diin na tayo po ay magkaroon ng personal na pag-aaral ng banal na kasulatan, personal meditation. Sa ibang sulat ni Mrs. White, ang sabi po ay, kahit ano man ang gawin ng ating Panginoon sa maghapon niyang ministry, ay naglalaan siya ng sapat na panahon ng kanyang personal meditation, personal connection, personal communication sa ating Panginoon. Ang laging payo ni Pastor Nep ay TAG. Alam niyo po yung TAG, minamahal ng mga taga-subaybay mga kapatid. Yung TAG ay acronym ng ibig sabihin po ay Time Alone with God.
ang sekreto ng ating Panginoon, bakit siya nakapanagumpay sa lahat ng mga tukso at pagsubok sa panahon ng kanyang ministry, ang kanyang misyon, at na-fulfill niya ay ang kanyang personal connection sa ating Panginoon. Nabasa, nung ako ay kulpultupan sa aming spiritual retreat sa Litpa Ministry Seminary, ay ang sabi nung isang kasama kong kulpultor noon ay, marami silang nabautismuhan, subalit siya na lang daw pong naiwan. Ang reason, dahil ay sa kanyang matibay na pananampalataya sa pagbabasa ng Biblia at ng mga sulat ni Mrs. White. Yan po ay magkasama na atin pong pinag-aaralan. Ang sulat ni Mrs. White ay parang camera. Nito ang nagbibigay ng tinatawag nating wide angle view, kumbaga sa camera. Pagkaminsan kasi ay ang Bible ay may mga mahirap tayong nababasa na hindi natin naunawaan. Pero pag tiningnan sa sulat ni Mrs. White, ay ito po ay nagbibigay ng broader view, o kaya po naman ay wide angle view. Ibig sabihin po ay ini-interpret at may explanation si Mrs. White na doon natin lubos itong nauunawaan. Kaya po, na mahal ng mga kapatid, mga taga-subaybay, kung ang ating Panginoon po ay ating pong uunahin, katulad ng sinabi ko kanina, kung magbabasa tayo ng Bible ay ating unahin ang Gospel books, ang Matthew, Mark, Luke, and John, at muna nating makikilala ng lubusan ng ating Panginoon bago natin basahin ang Old Testament, I mean. Minsan may bahagi sa Old Testament na puro pangalan. Dadaan ako, hindi ko na matanda ko sa book of the Bible, sa Old Testament. Ay puro pangalan yung genealogy. Ay talaga ang dami. Mabuboring ka pag hindi ka patient at hindi ka determined pag-aralan ang Bible. Puro pangalan, haba-haba. Pero pag inuna mo ang Panginoon, nakilalanin ang ating Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa ng Gospel books, ay magiging clear po sa atin. We will learn to love reading the Bible. At magiging deeper, wider ang ating pong pagkaunawa at ang ating relasyon sa Panginoon mas lalo magiging matatag. Gusto kong balikan po itong huling bahagi. Ang sabi dito, nabinasa ko kanina, sabi nga po, one of the principles of teaching is repetition para po lalo ma-inculcate sa ating mind, sa ating isipan. It is the truth we all need. The truth that works by love and purifies the soul. Pag nating nakilala ang katotohanan at Jesus ang katotohanan, ito po ang ating kailangan, ang katotohanan na gumagawa sa mag-itan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, at naramdaman po natin ito magiging channel sa atin pong kapwa, at tayo po ay magiging pagpapala nga po sa iba. At ako'y naniniwalang kapag tayo ay merong yung deeper relationship sa ating Panginoon, it reflects to our lives. Ano po? Good morning po, Sister Ilma Tan Cometa and Sister Presi Loresto Calera. Ayan. Good morning po sa inyo. At Sister Lourdes Ramos. Salamat po sa inyo pong pakikinig. The time is 5:57. At bilang steward of time, tayo po ay magtatapos. Ang aking pong takeaways po dito ay atin pong basahin ang ating key text po kanina. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. John 14:6. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoon sa kundi sa pamagitan ko. Kaya po, tayo po ay araw-araw ay lumapit sa ating Panginoong Hesus at ating pong maunawaan ang kanya pong banal na salita. Bago po tayo manalangin, ay nais ko pong pakinggan natin ang isang magandang diwan ng awit. Sa panahon na ikaw ay may suliranin,
nalulungkot at nadarama. At bukas sa mga mata, nag-iisa at nag-iisip, malayo ang tingin, nagtatanong bakit ganito ang buhay sa mundo. Sumampalataya na mayroon kang pag-asa. Batid mo ba ang Diyos sa kapangyarihan niya? Kung ang ibon at liryo sa parang ay puno ng kapayapaan, tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Ikaw ay nasa mga pagsubok, umasa ka't magtiwala. Sa Diyos lamang ang kanlungan, nag-aaliw, nagliligtas, sa problema'y lulutas, sa anumang kahirapan, matibay na sandigan. Sumampalataya na mayroon kang pag-asa. Batid mo ba ang Diyos sa kapangyarihan niya? Kung ang ibon at liryo sa parang ay puno ng kapayapaan, tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Narito ang kanyang mga pangako, sa susunod at tutupad ng banal na kanyang mga utos. Sa kaharian ko dadalhin, mundo inyong lilisanin. Saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Sumampalataya na mayroon kang pag-asa. Batid mo ba ang Diyos sa kapangyarihan niya? Kung ang ibon at liryo sa parang ay puno ng kapayapaan, tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Yan, isang napakagandang diwa ng awit. Tayo ay napakalaga sa ating Tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. Dakilang Diyos, sa umagang ito, maraming salamat sa inyong pinagkatiwalang panahon at kami po ay nakapaglingkod at salamat sa biyaya ng aming Panginoong Hesus na kami ay patuloy na pinagkakaluban ng katotohanan at inspirasyon sa araw-araw. Nawa po patuloy na kami ay sa lahat ng aming pong panahon, lagi pong nakatuon sa inyo, lalo higit ay magkaroon kami ng panahong pag-aralan ang inyong mga banal na salita na maging lalong matibay, matatag ang aming pong panampalataya at sa aming pananalangin ay kayo po ang aming maging tagapamagitan. Salamat po na pagpapalay ang aming mga taga-subaybay. Patuloy pong pagpapalay ng mga sumusuporta sa programa ito ng Hope and Calvary, mga sponsors, ganun din po si Sir Gideon sa panguna at mga host na gumaganap po dito araw-araw. Salamat po sa inyong patnubay sa buong maghapong muli at pag-iingat at pagpapala sa amin sa pangalan po na Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat at hanggang sa muli po, pagpalain po tayo. Have a nice day po. Yeah. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight.
'cause my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world,